Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Good morning. Sabi po nung legal lead counsel po ni former President Rodrigo Duterte na si Attorney Kaufman, and I quote, "The real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over here to The Hague." Any comment po from the from the palace? Is that you, Attorney Harry Roque, talking? You thought it was Attorney Harry Roque making such comment. Well, anyway, it is very apparent and very obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news peddlers. He doesn't know the timeline. He doesn't know the facts of the case. He should be concentrating on his job as a counsel, not in engaging in rumor mongering. Thank you. Harleen Delgado, ABS-CBN. Good afternoon, Yusek. Yusek, we would just like to get a comment sa pinost ni Senator Amy Marcos. It was a photo with Attorney Nicholas Kaufman, and in her caption, she said, allow me to quote her, Yusek, "Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan." Any response po? Masaya po na umaamin po si Senator Amy Marcos sa kanyang mga pagkakamali. Pero nung aking tanungin po ang Pangulo patungkol po dyan, ang kanyang sinabi po ay no comment. Yun lang po. Crizel Insigne, IBC 13. Yusek, makailang beses na po sinabi ng Pangulo niya na ayaw niya sa impeachment, and may nagsasabi rin po na parang yung pag-ayaw daw po ng Pangulo sa impeachment ay kahulugan na ayaw niya ng transparency and accountability. Ano po reaction ng Palace po? Opo, maliwanag po ang sinabi ng Pangulo na sa simula po ay ayaw niya talaga po ng impeachment dahil maaaring meron pong ibang mga legal na pamamaraan kung dapat mapanagot ang dapat mapanagot. Pero ngayon po ang Vice Presidente po ay impeach na. Wala na po sa kamay ng Pangulo ito. Yun naman po ay kanyang suggestion lang kung maaari ay ayaw niya ng impeachment. Ang sabi po ng Pangulo, proseso. Tandaan po natin, sana po bago mag-analisa sa bawat sasabihin ng Pangulo, ilahat po ang kanyang mga sinasabi. Hindi lamang po sa sinasabi niyang ayaw niya ng impeachment. Tatandaan po natin, sinabi niya, doon sa press con sa Kuala Lumpur, before the Malacanang press corps sa Kuala Lumpur, sinabi po niyang hindi siya tumatakbo sa laban. At kanina sinabi rin po niya, nung naibalik na po si dating Congressman Arnteve, sinabi rin po niya na the people is assured that lawlessness will not go unpunished. Sa pagkakataon pong itong impeachment trial, alam po natin that impeachment trial is not the business of the executive. Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol po dyan, pero sinabi po niya na dapat umandar ang proseso. Respeto ang due process. So, ito po ay nasa kamay na ng mga prosecutors, nasa kamay na po ng Senado. Pag sinabi po natin proseso, dapat sundin ang batas. Ang taong bayan na po ang titingin at maghuhusga sa mga taong nasa loob or maaaring gumalaw para sa impeachment trial. Ang mga prosecutors dapat gampanan ng kanilang trabaho bilang prosecutors. Ang mga senador bilang judges ay dapat din gampanan ng kanilang trabaho bilang senators, judges. Proseso po ang nais ng Pangulo. Huwag po natin kalimutan yan. At sabi nga po natin, tao na po ang magsasabi. Kung ang mga taong katulad, ang mga senador po na siya magsisilbing husgado, judges, hurado, ay gagampanan ang kanilang trabaho nang naaayon sa batas at proseso. Last question, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. May comment lang po although nag-release na po si Executive Secretary Bersamin ng second wave of mga bagong pangalan and na-retain sa cabinet positions. But for Senator Lacson, sabi niya, the President should do it quickly, yung matapos po yung cabinet performance review, because the season for jockeying for position has intensified with the circulation daw po of white papers and floating of names of applicants to fill out the unvacated posts. Uncertainty often leads to inefficiency and divisiveness in the ranks. Comment lang po. Alam po ng Pangulo ang kanyang ginagawa. Alam niya po kung paano mapabilis. At sabi nga rin po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sa trabaho ito dapat mas mabilis. Kung kailangan i-deliver ang tinapay, masarap na tinapay ang dapat na i-deliver. So makakaasa po kayo sa mas mabilis na pag-i-evaluate patungkol po dito sa mga cabinet members at cabinet secretaries and heads of agencies.